Alam po ninyo, dito sa natitirang 3 years na lang ni Pangulong Marcos, dahil yung kanyang term ay hanggang 2028. Ito na yung panahon na kanyang ipakita yung kanyang talagang mas seryoso, may tapang at matinding paglilinis sa ating gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi wala nang susunod na eleksyon simula ngayon kung hindi barangay na lang o baka nga mawala pa yung barangay eleksyon. Ang next election national ay 2028 na at tapos na kaya ang kanyang term. Kaya kung ang pag-uusapan ay utang na loob o para makakuha ng maraming boto at suporta sa mamamayan dahil siya may kandidato o may dapat suportahan, tapos na yon. Pagkatapos ng midterm election itong nakaraang buwan ng Mayo, talagang wala nang gagawin ng Pangulo kung hindi ayusin ang ating pamahalaan. Yung utang na loob or kampihan, dahil kapartido, dahil may mga bagay na dapat na pagbayaran, dapat tapos na yon. Sa akin pong opinion at observation, itong natitirang 3 taon ng Pangulong Marcos, wala siyang magagawa at wala siyang dapat gawin kung hindi talagang i-focus ang kanyang malasakit, pagmamahal ng totoo ng lubusan sa ating mamamayang Pilipino. Lahat ng pasaway, involved sa korupsyon, mabagal magtrabaho o walang ginagawa sa opisina, palitan. Hindi lang cabinet secretary. Mahigit pong 6,000, baka nga umabot ng 7,000 ang mga presidential appointees or napwesto dahil sa by the authority of the President mula noong 2022. Ang 3 years ay sapat na para makilala kung sino ang mayroong puso at kakayanan sa trabaho. Ngayong natitira ang 3 taon na wala ng pinagkakautang ng loob kundi ang mamamayang Pilipino, ibuhos sa mamamayang Pilipino ang serbisyo. Pag merong pumutok na balitang graft in corruption umano sa isang opisina na pwedeng nasasangkot ang mga appointees o mga opisyal, linisin, papanagutin, kasuhan ng ating Pangulo. Hindi na kailangan pagtakpan, hindi kailangan ipagtanggol, kailangan papanagutin. Para ho maramdaman ng taong bayan ang totoong liderato na magkakaroon ng bahagyang pagbabago. Kasi kung mananatili po na masyadong tahimik or malambot ang style ni Pangulong Marcos, kakainin siya ng buhay. Aabusuhin sila. Kung inabuso ng 3 taon, mas aabusuhin ang natitirang 3 taon pag hindi gumamit ng kamay na bakal ang Pangulo. Dahil magkakanya-kanya ng kurakot yan at pang-aabuso dahil 3 taon na lang natitira. Kaya ang dapat gawin ng Pangulo, kahit kaibigan, kahit nakatulong sa eleksyon, kahit kamag-anak pa, panagutin pag umabuso. Yun hong kabagalan gumalaw, pang-aabuso yan. Yung walang ginagawa, mas lalo na. At kung involved pa sa graft and corruption, dapat papanagutin. Investigahan, pag may ebidensya, kasuhan kaagad. Pero habang under investigation, i-relieve na. Tanggalin na sa pwesto para hindi nakaka-apekto sa ongoing investigation. Kasi pag hindi po ginawa ng ating Pangulo itong sinasabi natin ito, sa aking sariling opinion, baka po hindi natin maramdaman ang pagbabago sa ilalim ng kanyang gobyerno. Kasi mas gusto ng taong bayan mayroong aksyon, may kamay na bakal. Ang ibig sabihin niyan, ipatupad ang batas sa kahit kanino. Hindi pwedeng dahil kaibigan o pinagkakautangan ng loob, malabnaw ang pakikitungo ng pagbibigay ng sanksyon o pagdisiplina. Hindi yan ang kailangan ng mamamayan. Ewan ko kung sang-ayon kayo ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Hindi naman natin inuutusan ng Pangulo. Sinasabi ko lang, kung gustong makabawi at mag-iwan ng magandang legacy, magandang magagawa na hindi kakalimutan at makakalimutan ng mga Pilipino, itong natitira 3 taon, marami siyang dapat gawin at kayang gawin kung gugustuhin.
Pero pasintabi na kung mananatiling malambot pa rin, ayaw makipag-away, ayaw ng may kaaway, ay wala. Pagsasamantalahan siya ng mga taong ini-appoint niya. Pagsasamantalahan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo na ho pagka 1 year na lang bago matapos ang 2028, presidential campaign na yan, mag-i-eleksyon na. Wala na. Mag-iiwanan na yan. Sa akin nga pong opinion, 2 taon na lang ang natitirang matino para pumukos ang Pangulo sa pagtatrabaho para magkaroon ng legacy o magkaroon ng mga development na hindi makakalimutan ng mamamayan. Kasi yung last 1 year before election, puro politika na yan. Puro presidential, kanya-kanyang forma na yan, laglagan na yan. So itong 2 taong natitira, kalahating taon ng 2025, 1 taon kalahati, yung 1 taon 2026, at yung kalahating taong natitira na lang ng 27. Yun po yun. Actually, 27 wala na eh. Itong 2025, 2026 na lang ho talaga ang seryosong labanan ng paglilingkod ng totoo, reforma ng totoo, linisin ng gobyerno sa kamay ng mga korap, linisin ng gobyerno sa kamay ng mga abusado. Yan ang dapat gawin ng ating Pangulo. Sang-ayon ba kayo doon? Inuulit ko, hindi ko po inuutosan ng Pangulo dahil wala tayong authority gano'n ang gawin. Ang sinasabi ko lang, tinatalakay ko at opinyon ko, yan ang dapat gawin. Kung gusto ng Pangulong merong maalaala, meron siyang maiiwan na matinding malasakit at nagawa para sa mamamayang Pilipino. Kasi itong nakaraang 3 taon, kung ano man ang kanyang ginawa, natabunan ng sobrang pamumulitika at paninira ng mga kalaban o kritiko ng gobyerno na hindi napagtakpan at hindi ho nalampasan at nabaliwala. Sa halip lumulutang pa ang paninira ng iba. Panahon na para gawin. Kung hindi, sayang. Ngayon nakabalik ang Marcos administration pagkatapos na silang mawala noong 1986. Ito na sana ang tamang pagkakataon sila'y makabawi at ipakita ang maling akusasyon sa kanila nung sila'y pinatalsik noong 1986. Pero sa nakalipas na 3 taon, may mga dismayado pa rin. Kaya itong natitira 3 taon, ito yung tamang panahon at pagkakataon ipakita na, now na ni Pangulong Marcos anong gustong pagbabago. Hindi kasi pwede ang Pangulo ay iiwas sa away. Hindi naman makikipag-away. Ipatupad mo ang batas. Masagasaan ang dapat masagasaan, lalo na kung abusado. Okay lang yun. Magalit man o sila o hindi, wala tayong magagawa. Yan ang batas, yan ang policy, yan ang dapat na gawin, makakabuti sa bayan. Pero kung ayaw ng kaaway, ayaw makipag-away, yan ang gagawin. Pababayaan lang niya yung mga umaabuso, yung mga korap, nagsasamantala, mga tamad, ayaw gumalaw. Ganun ba yan? Malungkot yan. So ano po inyong masasabi? Opinyon ko po ito, suggestion ko lang, hindi ho sa pilitan. Pagmamalasakit lang ito dahil meron tayong pagmamalasakit panindigan sa kung anong maganda para sa bayan sa darating na panahon. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.